Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nako, wag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Nang gagalaiti ka-coffee itong si Digong, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Inis na inis ito ngayon sa Quadcom kasi nag-confirm daw sila na dadalo sila dyan sa hearing tapos biglang na-reschedule. Naurong ka-coffee yung petsa nitong hearing na to. Kaya sabi ni Digong, re-rest back siya. Kukumprontahin niya itong mga mambabatas dyan sa Quadcom. And nabulgar ka-coffee yung budol dito ng kampo ni Digong. Sige, dito muna tayo headline ka-coffee. ABS-CBN ka-coffee. Duterte to question change in date of House Quadcom hearing. So pag sumala siya dyan sa hearing niya ng Quadcom, abay kukumprontahin niya yung mga mababatas. Bakit naurong yan? Kasi gumastos daw siya dyan. And ito yung katotohanan ka-coffee. Kasi mahirap yung one-sided lang eh. Itong kampo ni Digong nag-confirm. Pero nag-confirm sila via social media pages. Yan. Diyan magaling. Merong letter, oh. May official invitation sa inyo. And then, saka nag-submit na magko-confirm sila. Nung na-cancel na ng Quadcom. E di kung mas maaga-aga kayo at hindi kayo sa Facebook nagko-confirm, baka na-reconsider ng Quadcom yung kanilang decision na i-cancel yan. So, kumbaga, late kayo nag-confirm and sa social media kayo nag-confirm, yung official communication ninyo, late na, nabasa ng tanggapan ng House of Representatives yan, canceled na yung Quadcom. Tapos palalabasin ninyo na duwag itong Quadcom. Nako. Ang sabi ng Quadcom ngayon, sige, magharap-harap tayo. November 21, schedule natin yan. Dumalo kayo dyan. And after that, November 21, magsabi kayo kung ano yung next schedule ninyo. And mag-a-adjust yung Quadcom, ha? Ang Kongreso mag-a-adjust para kay Digong, ha? Mag-a-adjust ang Quadcom para sa susunod na schedule ng hearing. Pero parang ano to, ha? Parang ngayon lang to, ha? Yung Quadcom, yung ngayon lang ito nangyayari na yung resource person, siya yung magdidikta doon sa Kongreso, which is hindi dapat yan. And dapat hindi tumiklop yung House of Representatives yan. Kayo yung in power, eh. Kayo dapat yung magdidikta niyan. Paano ba kasi? Alam mo, karma itong nangyari ka-coffee eh. Sa totoo lang eh. Noon, sinabi rin nila yan. Sabi ng kampo ni Digong, dadalo sila ng hearing ng Quadcom after November 1 o November 3. And then, nagkaroon ng imbitasyon, nagkaroon ng hearing first week ng November. Hindi naman sumipot ito. Hindi sumipot si Digong. Samantalang sabi sa press con niya, dadalo siya. So siguro, kung ano lang talaga, tawag dyan, kung hindi prangka eh, kung pilosopo, ka-coffee, ang mga mambabatas dyan, pwede nila sabihin na no, ganyan kayo eh, style ninyo yan eh. Magpapapress con kayo, nakakalimutan nyo na ba yung previous press con ninyo? Sabi nyo, dadalo kayo sa pagdinig, hindi rin kayo dumalo. Tapos ngayon, nag-confirm na naman kayo. Ano ba talaga? Paniniwalaan ba namin kayo? Nag-confirm kayo online. Posibleng hindi rin kayo pumunta dyan. Sinayang nyo lang din yung resources ng Kongreso. Ayan, karma yan. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Ayun na nga nangyayari. Former President Rodrigo Duterte will go to the House of Representatives to question the change in the schedule of their investigation on his administration's war on drugs. Saan ka nakakita niyan? Inimbitahan ka as resource person tapos sasabihin mo doon sa mga mababatas, mga damuho kayo, bakit yung inurong yung, yung hearing? Ganun ba yan? Pwede ba yan? Ganun siya kalakas? Kaya niyang gawin yan sa mga mababatas? Sige nga. Sige nga, i-disrespect ninyo yung mga miyembro ng Quad Committee. Kung ang Senado medyo natatakot ka-coffee, kung ang Senado, si Senator Risa Ontiveros lang yung medyo matapang-tapang dyan, sa House of Representatives, nako, I doubt. Kung nangyari sa Senado, posibleng hindi mangyari sa House of Representatives. Maraming matatapang dyan na mga mambabatas at mas matatalino magtanong at madidiin dyan si Digong. Kaya nga, ang challenge sa kanya dyan, dumalo kayo. November 21, 2024, dumalo kayo. And then the next hearing, you give us your schedule at your convenience, ka-coffee. Sabi ng lideratura dyan sa House of Representatives. According to Attorney Salvador Panelo, Duterte will confront, yan yung kanyang termino dyan, kukumprontahin, wow, ang lakas ha. Kukumprontahin niya po ang mga miyembro ng Quadcom Committee about the cancellation of the investigation. Siyempre palalabasin ng mga vloggers.
Tayo nagmo-monitor din eh. Palalabasin ng mga vlogger sa kabilang kampo, no? Nabahag pala kayo eh. Naduwag pala kayo dyan eh. May picture sila na si Digong. Pasakayatan ng aeroplano yan, pababa na. Bakit biglang kinancel? Bumiyahe na raw, gumastos na, etc. etc. Kung di ba naman kayo matino eh. May imbitasyon sa inyo, mag-confirm kayo formally, hindi yung nagko-confirm kayo sa social media. Walang formality, wala ba kayong abogado? Marami kayong abogado dyan eh. Bakit hindi kayo nagko-confirm sa proper platform, hindi sa social media? Kasi sa social media, tama yung sinasabi dito ng Quadcom eh. Pwede nyong i-deny yan. Baka sabihin, ano na naman yan, baka late interview yan, etc. etc. Pwede nyong i-deny yan. Meanwhile, kung magko-confirm kayo via written or official communication or official document, panghahawakan ng Kongreso yan, ng House of Representatives yan. Di ba naman kayo nag-iisip dyan? Para kayong hindi na grade 1. Sabi nga sabi ng isang content creator. Panelo added, Duterte will ask the committee to schedule a marathon hearing of 10 days. Talaga ba? Kaya niya ba? Yan ang tanong dyan. Marathon of 10 days, tuloy-tuloy daw yan. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Lunes, Martes, Miyerkules. Yan daw po ang gusto. 10 straight days ang nakakita niyan. Mag-schedule daw po ng 10 straight days. Marathon hearing of 10 days. Legit ba? Kaya niyo ba yan? Unang-una mali na kayo ang nagdidikta ng proseso. Wala kayo sa kapangyarihan. Tama yung analysis ng ilang mga analyst eh. Hindi pa nakaka-move on itong si Digong sa kanyang pwesto. Kumbaga, ang tingin niya pa sa sarili niya, presidente, hindi ba nakaka-recover pa? Kumbaga, may hangover pa sa pagiging presidente. Kaya ang dating directing pa rin, commanding pa rin, ganyan pa rin po yung dating. As if controlled niya itong mga tao na ito. Hindi pa nakaka-move on. Sabi ng mga analyst yan, ha? And I think totoo, ha? In a press conference, the House Quadcom clarified the decision to cancel the November 13 session came before Duterte signaled intent to attend the hearing. So nauna yung cancellation bago mag-confirm itong kampo ni Digong. Ano itong pinapalabas ninyo na nag-cancel dahil nag-confirm daw? Oy! Wag nga kayo dyan, puro kayo fake news dyan. In a separate statement, the House Quadcom said Duterte's willingness to attend the probe was just propaganda. Exactly. Since the decision was already made before the vloggers claimed on social media that Duterte would attend the inquiry. Yan, pinapadaan ninyo sa mga vloggers. Tama ba yan? Official ba yan? What do you expect? Panonoorin ng mga taga-Quadcom, ng secretariat, lahat ng vloggers na yan, at kapag lumabas doon na nag-confirm na, paano kung edited lang yung video na yan? Hindi yan official. Huwag nga kayong dyan. Kailan pa naging official yan? And besides, representatives ba ni Digong itong mga vloggers na nagsabi na a-attend itong si Digong? Hello? Di ba kayo nag-iisip dyan? Talagang propaganda lang ginagawa nila. Lalong-lalo na ang pag sinasabi nilang pag-attend sa committee hearing ng Quadcom. Talagang nabubudol-budol ang ating mga mamamayan regarding sa kung ano ang kanilang sinasabing statement. House Assistant Majority Leader Jay Conghan said, exactly, may punto siya dyan. Hindi official yung sinasabi niyong a-attend Sino nagsabing a-attend? May sulat sa inyo, sagutin ninyo yung sulat na yan. May mga abogado kayo, nakakapagsabi na hindi kayo a-attend. Sabihin ninyo, a-attend kayo o hindi. As simple as that lang yan Hindi yung lalabas sa kung sino-sino and then later on, i-deny ninyo. Di ba? Yun ang mali sa inyo nasa inyo ang problema According to Representative Robert Ace Barbers, Duterte's lawyer Martin Delgra III at 10:53 Monday night. The latter acknowledged receipt of the notice at 7:14 a.m. Kung di ba naman kayo damuho, alas 10:53 ng gabi, nag-confirm. Mahimbing na ang tulog ng tao. Ano tingin ninyo? Antayin kayo? Alauna, alas 2. Hindi matutulog yung mga tao. Antayin kayo. Siyempre, mababasa yung kinabukasan na. Cancelled na. Nauna nang kinancel yung hearing na yan. Tapos wag niyong palabasin ngayon na nag-cancel dahil natakot sa inyo. Barbers also said Duterte's camp should have formally communicated Duterte's supposed acceptance of the committee's invitation to Wednesday's hearing before it was cancelled. Actually, basic ito ka-coffee. Ang puna dito ka-coffee, ang pula dito sa tao ni Digong. Kasi, kumbaga, complete staff work to Basic na basic ito ka-coffee. Na dapat alam nila. Ano to? Kaninong kapabayaan ito? Sa mga abogado ni Digong, sa tao niya, na hindi man lang marunong magsulat, na
ito, kino-confirm namin yung attendance niya, etc. etc. Basic yan, ka-coffee. Magpalit siya ng executive assistant niya. O kung wala siyang executive assistant, mag-hire. Kasi simple lang ito, magko-confirm ka lang. Kung ang invitation sa inyo ay formal, hindi dapat ang sagot ninyo ay formal din. Acceptance or rejection, idaan niyo sa formal, hindi sa social media. Kasi eventually nga, pwede nyo i-deny yan. Hindi nyo idadaan sa vlogger. Bakit? Designated ba yung vlogger na yan to act as your official spokesperson? Di ba hindi? Maling-mali kayo dyan. Barbers also denied claims that the Quadcom chickened out by postponing its hearing. Ang sabi ng mga DDS, naduwag daw po ito mga miyembro ng House of Representatives kaya kinancel. Wala pong naduduwag dito. Ganito ho. Para ho malinaw, sa November 21 meron kaming hearing. Ito ang challenge sa inyo, ka-coffee. Yan, sa kampo ng mga digong ng DDS, no? Sa November 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos sa 21, let us know kung kailan kayo pwede because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you. Kayo na pinapipili, Kailan kayo komportable, 21. Kung komportable kayo on the 22nd, why not? Tuloy yan. O the 23rd, etc. O kung kailan man yan. O December 25, sige, mag-a-adjust ang Quadcom para sa inyo. Yan, nag-adjust na para sa inyo dyan. Kung anong convenient sa inyo, sabihin niyo yan. On the date na gusto nyo para mailatag natin ng maayos ang ating invitation, sabi po ni Barbers. O yan, hamon sa inyo yan, Roque, Panelo, o yung mga tao ni Digong. O sagutin nyo, officially ha. Kung waris ninyo, gagastos si Digong para sa pamasahe, sabi ng Quadcom, kami ang sasagot. O sama na yung security, kung may PSG yan, may 5 PSG yan, 10 PSG yan, Quadcom na ang sasagot. O kung may accommodation pa, why not, diba? Sagutin din yan. Invitation nila yan eh. Wala kayong pwedeng idahilan, wala kayong pera, pamasahe dyan dahil sagot na ng Quadcom yan. Wala pang 100,000 yan, ka-coffee. Representative Dan Fernandez likewise reiterated that an invited resource person has to officially inform the panel of its acceptance of the invitation, which is basic, ka-coffee. Kahit anong hearing yan, basic yan. Wag po sa social media kasi pag sa social media, you can always deny it. Totoo. Pwede kang hindi pumunta tapos sabihin hindi naman formal yan. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then, resibo po yan. So I hope prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Sabi po ni Fernandez. Tama yan. Para hindi kayo puro social media. Kaunting naman, decency. Term dyan, decency. Be decent enough to reject, accept any invitation. May RSVP nga sa event nga, mag-RSVP ka dyan eh. Diba? Para alam ng organizers kung ilan ang dadalo dyan eh. Mamaya may pagkain pala eh, hindi ka nabilang sa pagkain. Basic na basic yan. Dating presidente ito si Digong eh. Dapat yung tao niya, abogado niya, executive assistant niya, alam niya dapat yan. Mag-confirm, mag-reject, hindi sa social media. Hindi yung ibibigay mo sa vlogger yung information, hindi mo naman dinesignate yan bilang spokesperson or kung ano man yan. Diba? Anong nangyayari sa inyo dyan? Tapos palalabasin ninyo, naduwag itong House of Representatives. Ako, sa tingin ko, hindi maduduwag ang HOR. Honestly, ka-coffee, di sila naduduwag dyan. Matatapang yan, nating tulus yung mga yan. Mag-i-elect, patapos yung kanilang termino, mag-i-eleksyon. Kaya matatapang yan. As compared to Senate, takot sila kay Digong. Si Risa Ontiveros ang matapang-tapang dyan. Makikita mo naman daw yung investigate itong Senado. Malayo daw yung mag-investigate itong mga miyembro ng House of Representatives, but is particularly itong Quad Committee. So magiging no holds barred yan. Kaya maganda, dumalo si Digong dyan sa 21. Yan din ang ating hiling para magkaalaman na kung sino talaga yung duwag o hindi. O siya, sige. Anong sa inyo dyan, ka-coffee? I-share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, please. Hindi pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Siya kayo magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Bye-bye.